Ito po, at siguro pamilyar na kayo dito sa picture na ito, no? Paki-disable na lang, partner. Nga lumabas, sabi ng iba, ano daw, manipulated daw, etc., etc. Nandito po sa picture na to, I'm sure you're all familiar with ako ng reference niyo para maganda usapan. Pero sa internet ko lang po kinuha ito. Akala ko nga nung una, nung hindi ko pa kliyente si Miss Cassie Leong, ay ano to Photoshop. Kasi lahat nandito di ba? Parang meme, di ba? Now, I would like to tell you that Miss Cassandra Leong confirms the authenticity of this picture. Sabi niya, ang nakikita niyo rito sa picture na to, talagang nandyan at the same time, at this place, and on that date, with President Marcos and First Lady Lisa Marcos. She confirms this. Yan yung sinasabi. Former BOC official, retired general, friend of BBM, nandiyan yan. O si Maria Ortega, Agcor Director ngayon. Benito Tecnico, Special Envoy to China, Mr. Wu, Pogo owner sa Porac, wife of Ranger Chu, ito si Ranger Chu, Bongbong Marcos, Lisa Marcos. This picture, yan, gusto kumawak mahawak ako, hihira ka naman. Moderator ka, magtrabaho, hihira ang tao ka, dobo ko She also confirms that she has some information regarding Pogo operations. And this picture may hold the clue as to why Pogo operations, especially illegal Pogo, multiplied during the time of President Marcos because they were being aided and abetted by some officials of the present administration. Sabi nga nila, a picture speaks 1,000 words. Bahala na kayo mag-conclude. Kung sino-sino bang nandito na maaari mag-aid and abet ng illegal Pogo operations. Ito na rin siguro picture na ito ang clue kung bakit nagkaroon bigla ng crackdown sa Pogo operations. Kasi alam naman natin lahat dyan, dalawa naman yung Pogo yung sa Porac at saka sa Island Cove sa Cavite Province, di ba? Dalawang Pogo. Nandito na lahat ng clues. Nandito na. So, authentic tong picture na to na body language man, naka-lean si Lisa Marcos kay Cassie Leong dito. Okay. However, ang impormasyon ko ito, from my evaluation, may be self-incriminatory. Therefore, I have advised my client to invoke their constitutional right to remain silent and against self-incrimination. At we are hoping that the members of the Senate and the House will not attempt to threaten, bully, bamboozle her into waiving these rights because these rights are sacred under the Constitution. At ang mga miyembro po ng Senate at ng House, like all other public officials, when they took their oath of office, they vowed to uphold the laws of the Philippines, and the Constitution is the highest law. So nakita niyo na po ang salamat na istorya ng Pogo. Okay. Ngayon, kung ano mang mangyari kay Miss Cassie Leong sa akin, there are mechanisms to ensure that the information will be revealed to the public, but now is not the right time. So, pag may nangyari sa akin fatal, the lawyer-client privilege is severed, pwede pong isiwalat ito. Pag may nangyari kay Cassie Leong, ganun din po. So, sa ngayon po ay hindi natin pwedeng sabihin dahil self-incriminatory at this is not the right time. We will wait for the right time.
Because as my parting words, the people who are now in government are maybe failing to realize that they are not in power forever. Alam niyo, ito, trivia lang, I just could not resist. Di ba tinuro sa atin yung Roman Empire? Pagka merong victory in war or may great celebration, yung emperor, pinaparada yan sa buong Rome. Sigawan yung mga tao, di syempre proud na proud yung emperor. Meron siyang isang alalay sa likod, may binubulong sa kanya. Ang bulong sa kanya ay respice post. Non est Deus. Homo est memento. Anong ibig sabihin nun? Look behind you. You are not a God. You are only a man. Dapat may mag-remind sa mga opisyal natin ng ganito para hindi sila nang-aabuso. Maraming salamat po. Wait. Linawin ko lang Okay. Ako po natin, linawin ko lang kung nga maaari, i-topic lang muna nito ang ating Q&A, no? After nung iba ating mga questions, after na lang nung kay Adsco. Okay? Yung kay OJC kasi hindi po ako updated Wala kasi ako sa Davao. I was supposed to fly there, kaya lang nahuli si Cassie Leong Kaya nandito muna ako sa Manila. Okay, paki-state lang muna kung pangalan tapos ang outlet. Ano po? Good morning po. Belia Cariaso po ng Philippine Star. Sir, nabanggit niyo yung picture nga last week na kumalat yun. So, kailan ito nangyari at saan ito? Dealer saan? At may sinasabi kayo na may mga official na nandoon sa picture na pwedeng ma-involve nga sa protection ng POGO. Sir, pwede pa kayo maging dito, kung sino-sino nga yung nandiyan sa picture na sinasabi nyo na pwedeng madiin sa POGO. Well, may tawag sila sa batas, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. So, tignan nyo na lang yung picture. Kasi, under seal of lawyer-client privilege yung informasyon ko dito. So, kailan ito nangyari, sir? And kailan yung sinabi nyo nga sa tamang panahon doon kayo magbibigay ng detalye? Kailan yung tamang panahon? Well, kung makakakuha na kami ng fair and impartial tribunal na mag-iimbestiga nito, how can you expect any investigation of this matter to be fair and impartial? Yung mga bad news nga, tinatabunan nitong administrasyon na to. May nag-imbestiga ba doon sa Polvoronic? Di ba? Ang investigasyon tenga. Samantalang authenticated daw. May nag-imbestiga ba? May nagtawag pa kay Cathy Binag. Drug use yung Quadcom. Ito may eyewitness na sabi. Kung sinong gumagamit ng droga, meron pang you want? Tinawag pa, hindi. Ang tinawag yung si Guban, yung hearsay. Sabi ni ganito, si ganito daw. Ang tinawag yung dalawang inmate na narinig daw nila yung boses ni PRRD sa telepono, yun ang tinatawag hindi yung eyewitness. How can you now say that this is the proper time? Wala. Kamoting kahoy, aabutin natin dito. So, pwede na lang ba natin masabing aabot sa Malacanang yung issue? Aabot sa kung sino may nasa Malacanang yung mga officials? Res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Sir, last na lang. Yung sinasabi nyo na hindi nyo kakasuhan yung NBI pagkos ay yung pinakamataas. So, ibig sabihin si Secretary Rimulda yung kakasuhan nyo doon sa illegal arrest ni Cassandra O. Titignan po natin sapagkat iimbestigahan natin where the order came from. For all we know, si Nico Calvano lang nag-order hindi alam ni Secretary. Tignan natin. Hindi pa natin malaman kasi abala pa po tayo dito sa hearings. Okay, next question. Attorney, Please identify yourself. Big Seven Tacna 25. Attorney, sinabi niyo kanina may communication kayo with Cassandra Ong at sa NBI. Ngayon ba itra-transfer sa custody ng Sergeant at Arms ng House of Representatives yung kliyente ninyo? Sorry, yung Ngayon ba itra-transfer si Cassie Ong sa custody ng House Sergeant at Arms? Ngayon daw, sabi ng NBI, through the director himself, who called Attorney Lumangaya, 30 minutes before it was supposed to happen. So dapat pagka-transfer mo dapat nandun kami to
effect the transfer together with our client, but 30 minutes before lang. Yung mga tiradang yan hindi maganda di ba? So, Obvious naman meaning to say, ongoing na yung transfer na yun, attorney, ganun po ba? Ngayon, siguro tinatransfer na yun. Baka gusto nyo habulin. Kasi tinatanong din ng mga house reporters kung... Ay sabihin nyo, sinabi ni Direktor So, salubungin na nila roon. On the issue of arbitrary detention, attorney, so, ilang oras, equal na, gaano na kalaki yung damage ng arbitrary detention since Thursday Tingnan natin, na dumating dito sa Pilipinas? Ito yung penalty, Kasi thunders na tayo, hindi na natin masyadong sa unado batas, After this, ano lang muna sa question. Papigilan natin po ito sa camera. Alis ata If the detention has not exceeded 3 days, arresto mayor, 30 days lang. Prison correctional, 3 but not more than 15. Prison mayor, more than 15 days but less than 6 months. Reclusion temporal, kung more than 6 months. Yan. Yun ang penalty. So patagal na patagal, palala na palala. Baka gusto nila, prison mayor lang. So, transfer na nila. Tinutulungan mo na nga sila doon sa PI. Sabi ko nga, turn over nila, wala tayong problema. Sabi ko pa nga, biniro ko pa si Director, let them be someone else's problem. O yun pa, sinabi ko sa kanya, tuloy nyo kung hindi totoo. Mamatay man, si Bambi. Sandali, Tony, photos na, alis yung mga photos. Naman pala Thursday tayo ba? Saan pala kayo? Ayos na? Okay. Okay na. Okay, next question. Identify first. Ang follow-up lang dun sa question, bakit sa tingin nyo sa kanilang kanong transfer solidarity sa HORN? Hindi ko actually alam Nagkakabot din ako ng ulo Kasi talagang yun ang procedure. Kasi katatapos last year lang yan, di ba? 2022, kung hindi ako nagkakamali, memory serves. Si Lincoln on diretso sa Senado Kasi doon ko siya pinuntahan sa Senado. Nag-away pa nga kami nung sino ba yung General dating Sergeant at Arms ng Senado? Bahadya. Bahala. Hindi, si Balahadyo, papait yun Nakasama ko sa Bangladesh Bank Scam at saka yung sa fertilizer fund scam. Noong natin din yung mga kliyente ko, na-release din. Yung sumunod ni Balahadya, nung nag-retire na si Balahadya, sira ulo nun Dahil mo nagkausap na yung kliyente ko, pinalalabas ako. May kumapit ako sa silya. Sabi ko, kung ilalabas nyo rito, on record yan, kung ilalabas nyo rito, pupuhatin nyo ako. Hindi ako lalabas on my own 2 feet. Nagdalawang isip yung mga gwardiyo kasi bigat ko pupuhat. Sabi sir, hindi, okay lang. Hindi nakakagaya, ayaw mo malustusan, Anyway. So sir, confirm lang namin, pinag-aaralan nyo or definitely na magpo-file kayo ng case against them dahil... We'll file. Hindi pwede, these things cannot go unaddressed para hindi na ulitin. Hindi pwede ganito. We are a government of laws and not of men. We follow the force of law, not the law of force. Sir, good morning. Mary po from Radyo Pilipinas. Sir, you mentioned kanina na pinayuhan niyo yung client niyo to remain silent. So,
pagdating po sa hearing, wala bang maaasahang sagot yung mga senador and mga congressman na magtatanong sa kanya sa hearing? Thank you. We shall see depending on the question. Basta hindi self-incriminatory kasi they have to realize, sana ma-realize ni Risa, si Risa number one na violator ng batas mambabatas pa naman siya. The Constitution guarantees pag isang tao ayaw magsalita, ay hindi mo pwedeng pilitin. That is part and parcel of the safeguards under the Bill of Rights. Ano ka? Mas patindi pang Senado kaysa sa Bill of Rights. The Constitution is the highest law. Pag sinabing, I don't want to incriminate myself, galangin mo, huwag mong pilitin. Gusto mo, pakulong mo. Wala problema, power yun ng legislature. Pero karapatan din ng tao na hindi magsalita. Pa-contempt mo kung gusto mo. Power niyo yun, hindi natin maki-question yun. Binibigyan ko na sila ng clue, But to threaten, or to scare, or to bully anyone into giving up the right to remain silent and the right to against self-incrimination, ibang usapan yun. We will not take that sitting down. Kaya itong si Risa, laging talo, bago, mananalo kulelat lagi. And sir, kamusta po ang client niyo ngayon sa huling pakikipag-usap niyo sa kanya? And siya po ba mismo ayaw niyang humarap kung siya po yung tatanungin dito sa mga hearings? Siyempre, sino ba naman gusto humarap sa isang body na yung ibang miyembro? Hindi ko nila lahat, marami tayong kaibigan dyan. And as an aside, I just have to say, surprisingly, yung minamaliit pa nila na si Robin Padilla, yun pa po ang gumagalang sa lahat ng rights ng everyone. Noong umatendo ko nung sa kay Sandro Mulak, hindi niya pinastos kahit yung mga inaakusa na nag-abuso. Pinagsalitaan yung mga abogado, lahat was treated decently and calmly. Yun pa ang rumerespeto sa human rights and the Bill of Rights, si Robin pa. Yung iba dyan, talagang akala mo mas mataas pa sila sa konstitusyon. Sisigaw doon, mambabastos, wag naman. Sinabi na ng korte, doon sa famous case of Neri versus Senate Blue Ribbon Committee. You should treat resource persons respectfully and in a dignified manner. Pag sila ay, whenever they avail of their rights, do not repay their exercise of their rights with insinuations. Sana sundin nila because pronouncements of the Supreme Court are part of the law of the land. Kahit senador ka, baka sabihin na, porket senador ka, di ba? Hindi pwedeng porket senador ka, hindi mo gagalangin yung sinasabi ng Supreme Court, yung pinag-uutos ng Supreme Court. According to our legal system, rulings of the Supreme Court become part of the law of the land. Batas yun. Yun din ay batas. Mambabatas ka, galangin mo batas. I'm looking at you, Riz Ontiveros. Next question. So, Joanna, tanong ka? Huwag lang love life, Hello po, Sir. Joanna Casilaw ng JBA News Online. Sir, may updates po ba kay former Congressman Teves sa Timor-Leste? Wala. Kalbo pa rin. Anyway, maybe I'm able to speak sa pipino lang ako. Actually, anyway, this is a done deal. Mr. Teves has resorted to the remedy of bringing the matter of his harassment and political persecution before the United Nations Commission on Human Rights. We have retained counsel in the Netherlands and they have made filings before the UN. 2 filings in fact. One is invoking his right and complaining about violations of his human rights. And another is an application to the special rapporteurs to look into the case and see whether or not there is a violation of the rights of Mr. Teves as an individual and subject of international law under both the United Nations Universal Declaration of Human Rights and the International Treaty on Civil and Political Rights, both of which the Philippines is a signatory, and therefore under the law, under the doctrine of incorporation, they become also part of the law.
in the same level as acts of Congress. Therefore, dapat sundin ng ating gobyerno. Yun ha, bago yun ha, update yun. Sir, kailan niyo po yan pinag? Last week pa, we have this is a law office na nag-specialize sa mga ganitong violations. Parang if you recall, in 2011 or 2012, when I was representing former President Gloria Macapagal Arroyo, di ba yung asawa ni George Clooney, si Amal Clooney, filed a similar application, and the United Nations Working Group on Human Rights held that the rights of Mrs. Arroyo, most specifically the fact that she's being held without bail and was being deprived of due process, violated her human rights under international law. Ganyan po magiging saying. Kanya lang, noong time na yun, itong si Laila de Lima, ay sabi niya, hindi namin susundin yan, hindi valid yan. Pero nung siya nakakulong, pumunta rin siya roon. Ito yung kaipokrituhan ng ibang tao, no? Nung panahon ni Arroyo, hindi daw kayo kilalanin nila, yung baliwala daw yun. Nung siya nakakulong, doon din siya pumunta. Sa same body, sa UN. Nagpadala pa ng special rapporteur na magulo po dito, di ba? Oh. That is how hypocritical some people can be. Grabe. Sorry, last na po. So yung appeal nyo, yung motion for reconsideration yun po regarding the extradition, wala pa po yung result? Wala pa. Di ba sabi ni Clavano, eto nandito sa akin yung litrato Di ba? Natatandaan niyo may headline na yun? Eto, sabi ni Clavano, Tebes will be in the country by the end of July. Teka, ano petsa na ba? 26 ng August na. End of August na. This is the same DOJ na nagsabing Tebes is being protected by warlords in East Timor. Nandiyan din yan, Google nyo yan. Ano warlords? Matinong bansa yung East Timor. Ito rin the same DOJ na nagsabi na darating na si Tebes. Di ba nagtakbuhan yung mga kapatid natin sa press doon sa airport, wala naman Tebes. This is the kind of DOJ we have. Puro fake news, puro shortcuts, puro legal shortcuts. Wala nang inintindi, grabe. Hello. Jimmy. Yes, Atty. Good morning po. Kami lang po ako ng konti. DCAR po, Sunshine Radio. Sir, meron nang mag-isang linggo na nangyayari sa Davao. At pakipaliwanag nga po, yung anong pinagkaiba ng search warrant at warrant of arrest? Naka-specific ba doon kung yung sa warrant of arrest at search warrant kung ano yung mga bahay na papasukin nila? At ano ba sa palagay nyo, doon sa pagsiserve ng warrant of arrest, kailangan ba 4 na batalyon na pulis ang mag-serve? At may mga swat pa? Oo. At kailangan pa ba rin ba halugugin ang bawat kwarto ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Kaya hanggang ngayon po ay parang may people power na rin hanggang ngayon sa kalsada. Ano po masasabi niyo rito sa sinagawa ng pamunuan ng PNP at ang namumuno po si General Torre na sinibak sa QCPD dahil doon sa pagharap niya ng panumutok ng baril sa Quezon Avenue at napunta sa region level. Alam yun. Anyway, ito, parehas na sagot. You can fact check this also. Okay. Warrant. Okay, may warrant of arrest. Ngayon, ang warrant, ang warrant nakalagay, di ba, specifically stating the person to be seized, or the places and things to be searched. Nasa Bill of Rights yan. Okay, pangalan. Tama yung pangalan. Hahanapin mo yan ngayon. Now, if the arresting officer or officers have reasonable grounds to believe that a person is inside the house, room, enclosure, etc., pwede po silang pumasok doon. Pwede naman. Wala naman kaming sinasabing hindi pwede. Okay. Una, sasabihin mo muna, pwede ho ba kami pumasok kasi may waran. Pag ayaw, you can break in. Wala namang problema. Yan, parehas na sagot sa tanong mo. Ngunit, kapag ikaw ay pumasok dyan, sinerch mo, by the way, warrant of arrest lang yan, hindi search warrant yan. Hindi ka pwede mag-impis ka ng kahit ano dyan, kahit ano makita mo dyan, except in plain sight. In plain sight. Hindi ka pwedeng naghuhukay-hukay ka dyan o whatever.
Ah, pag sinerch mo yung premises at hindi mo nakita yung tao, umalis ka na. Okay. Kung gusto mo, pulis ka naman, i-surveillance mo, maglagay ka ng mga tao sa harap. Pero for you to enter, hindi nyo nakita, hindi ka na umalis, hindi pwede yun naman. Sa ang planeta, legal yun. Kasi, tinake over mo na yung property, binayolate mo na yung privacy ng mga tao. That's private property. Bakit ka nandoon? In this case, ano pa, ginagamit pa sa worship. Oh, hanapin mo. Bahala ka sa buhay mo, maghanap ka. Di ba, pinakita yung litrato, nakita yung viral. Pinahanap nila si Pastor Kibuloy sa loob ng Shurak. May Shurak doon, tinitinan nila, bakit nandito si Pastor nagtatago sa loob ng sapatos? Kengkoy eh. Ha? Talagang kengkoy. Comedy. Ngayon, pag wala ka nakita, umalis ka na. Di ba, pumasok na NBI doon, di ba? Walang nakita. Oh, but for you na sasabihin mo, papaligiran mo kayo, hindi kami may aalis dito pag wala si Pastor Kibuloy. Eh, paano kung wala ron? Eh, kung nasa Bacolod, nasa Iloilo, gagawin mo ron. So, 10 taon ka nasa labas ng kingdom, 10 taon ka naka-take over sa kingdom. Ngayon, puputulan ka doon ng kuryente at tubig. Wala namang ganun sa batas eh. Ha? Nakakasuka na talaga. Grabe. Kaya alam nyo, ito lang, I just have to say this because this is personal. Kasi loyal po tayo sa mga Marcos eh. 40 years pinaglaban nila para mabura yung pinagsasasabi ng mga narrative na diktador si Marcos, magnanakaw, etc. Si Junior, parang pinatutunayan niya kung anong sinasabi. Sa kanila, totoo eh. Alam nyo, sad to say, Mr. Marcos Jr. will end up as a tragic figure in history. As someone given the golden opportunity, not given to millions. Sinong binigyan ng ganyang oportunidad na itayo mo uli ang pangalan, ang iyong pangalan, ang pangalan ng ama mo na Marcos? Anong ginawa mo? Itong ginawa mo. Well, he should have taken his lesson from Noynoy. Ano nangyari kay Noynoy? He died alone. Oh, miserable. Oh, walang nagmahal sa kanya. Hindi nga niya kasama yung pamilya niya nung namatay siya. Oh, it's going to be a tragic figure, I'm telling you. History will judge him accordingly. At 3 taon na lang yan. Yun nga sinasabi ko, someone should be whispering in his ear, look behind you, you are but a man. You are not a God. Attorney, nasa lang. Anong pwede ikaso sa mga PNP official na kumugkog sa AOJC hanggang sa ngayon? At hindi na sila pwedeng palabas ng mga tao sa loob ng mga miyembro ng TJOC at hindi rin pwedeng pumasok sa loob. Second, yung warrant of arrest ba hanggang kailan mapapasuyan? Diyan may return eh. I-return mo yan whether served or unserved. Papapasuyan. Kaya nga siguro na may pressure sila. Pero yung sasabihin mo hindi pwedeng pumasok, hindi pwedeng lumabas. Unang-una, great coercion yan. But I will leave all of that to my more able colleague in Davao, si Attorney Bobet Torion. Siya nasa field kasi, siya nakakakita. Pero nakita niyo naman siguro lahat ng video, yung isang babaeng ministro, yung isang babaeng opisyal ng KOJC, patraidor, nakatalikod yung babae, si Sister Nori, biglang pumunta isang pulis, spray ng pepper spray sa buka. Yun ba naman eh? Asal ng pulis. Bago, nakita nyo ba yung naninigarilyo ng pulis? Sinisita sila? Ayaw makinig? Diba? Hoy, nasa Davao ka. Bawal manigarilyo rito. Yung mga ganun pambabastos, conduct unbecoming yun eh. It's so sad to see our police na naging ganito na sa ilalim ng administrasyon na to. Galing din po ako sa DILG. I was Assistant Secretary of DILG at one time during the time of Mayor Lim. At actually, in all fairness, kami ni Ping Lacson nag-away kami yan. Ako nagpawaran sa kanya, remember? Yung sa Desert Corbito, murder case. Nagtabunga siya, di ba? Yun ang ginagamit kong phrase ngayon, fugitive from injustice. Hiniram ko kay Ping Lacson yun eh. At thanks sa Tata Ping. Anyway, at this time na yun, napaka-professional ng police. Even during so many administrations, napaka-professional ng police. Ito, ano nangyari dito? Even nung ina-arresto si Madam Arroyo, napakagalang, napakaayos ng police. Ang nangyari sa ating police? Ano nangyari sa NBI? If there is one thing that I'd like to fault this administration is
yung deprofessionalization ng NBI at saka ng police force namin. Grabe. Okay. Sandra, may tanong ka, Sandra? Okay na, natanong na. Thank you. Sino? Morning po, Attorney. Dante po, yung TV. Attorney, ang tanong ko po, nung nakaraan kasi, natanong din namin ng DOJ, nagkasundo na raw po yata yung Senate House that yung custody would be at the NBI. Ano po nakita niyo ba, bakit biglang nagbago yata at gusto nang i-take custody ng House? Nagkasundo ang Senate. Parang may nabanggit si Asa. Kasi walang warrant ng Senate. Nag-holiday eh. Noong Thursday before the holiday, nabasa ko sa dyaryo, inamin ni Senate President, ipact-check nyo ako kung dito to. Sabi ni Senate President Escudero, meron silang order of contempt. Iba yun eh. Order of contempt, sa committee level yun, you're held in contempt. Kasi ang pwede lang pong mag-sign ng warrant ay either the Senate President or the Speaker of the House. Si Tambi. So, ang mangyayari dyan, after the committee has issued an order citing someone in contempt, it is forwarded to the office of the Senate President for signature. Sinabi niya wala pa siyang warrant. That is why sabi niya, i-google niyo po ito, kailan na naman, sabi niya, makikipag-coordinate daw sila sa House, which has the only standing warrant against Cassie Leong to ensure the attendance of Cassie Leong sa Senate hearing, which is going to be tomorrow at 10 a.m. Yun po. Ngayon, paano magkakasundo ang Senate at ang NBI na ang custody ay nasa NBI when the Senate does not have custody of Cassie Leong? You cannot give what you do not have. Never that could not happen sa Latin. Isa po po, Attorney. Ano ba yung, di ba nabanggit ninyo, parang may pressure sa NBI, sa higher up? Ano po kayang dahilan? Bakit? Ganun. I do not know any advantage na mangyayari kung siya ay nasa NBI. Problema pa, legal problem pa eh. They could have just turned it over nung, alam na nila, di ba? Several hours naman eh. Di ba? Nalaman, nahuli. Di ba? Pinroses sa Indonesia. Binagshot pa ron, di ba? Et cetera, et cetera. Sinakay sa aeroplano. 2 hours and 50 minutes ang biyahe ng aeroplano from Indonesia to the Philippines. Pagdating dito, may immigration pa, di ba? Then dinala pa sa immigration. Plenty of time to call General Taas and say, General, nasa amin na po si Cassie Leong. Ibibigay na po namin sa inyo kasi meron kayong order sa House to take her into custody. Hindi ko rin maisip. Kasi wala namang advantage eh. Napoproblema lang sila eh. Okay, napoproblema sila. Ngayon, ita-turn over nila. Sana turn over na nila. Pwede naman kung gusto nilang i-inquest, pwede naman nilang i-inquest doon o pwede lang sabihin sa House, dalhin nyo rito, to DOJ for inquest. Bakit? Ito pa, isa pang overkill. Alam niyo, nung inaresto, dami-daming sasakyan, may SWAT pa, talagang babae. SWAT. Hello? Ano yan? Jamaah Islamiyah, galing Indonesia. Ting talagang buhay ito. Talagang napapailing ka na lang eh. Kung matinukan tao, matatawa kang hindi maintindihan eh. Kaya nasabi sa akin ni Casey Constantino nung ini-interview ko, sa isa na kayo, madaldal ako ngayon, dami ko na inom na kape. Sabi niya, kasi natawa ko, sabi ko, bakit harboring a fugitive? Maybe because she was caught near a harbor. And then tumawa ko, sabi ni Karina Constantino, Attorney, this is no time for jokes. Sabi ko, well, the whole thing is a joke, so pardon me for laughing. Talaga nakakatawa eh. Ingkoy. Last 2 questions tayo. May palota? Meron pa. Isa lang, ang Mr. Kibuloy issue po, Attorney. Nagkausap ba kayo ni Pastor Kibuloy? Kasi meron din mga nagsasabi, para matigil na yung komosyon o anumang violence, the only way is for him to surrender and face the process of law. Meron po ba kayong ganong maipapayo para yung mga pulis hindi napapasok o hindi rin magkakagulo? O paano pong gagawin niyo po, Attorney? Thank you. Kami as lawyers, we can only give our client the best legal advice that we know. Ngayon, ultimately, it is up to the client, especially when it comes to surrendering.
it is a personal decision. Pero, hindi ko ginajustify, but also, I cannot blame Pastor Tibuloy because of all these things that are happening. If you take them all together, sa Senate, yung ginawa kay Harry Roque, yung ginagawa sa mga Duterte, he is probably apprehensive that he will not get a fair shake under this government. So, following the Lacson Doctrine, naging Lacson Doctrine na yun, ano? He may, sabi ko may, kasi hindi strictissimi juris, he doesn't fall under the definition of a fugitive. He may now be a fugitive from injustice. May follow-up question to Christine. Sir, ilang araw na ang PNP sa Davao. Sa tingin niyo po ba, totoo yung sinasabi nila, nandun naman si Pastor Tibuloy or mali yung lugar na kanilang pinuntahan para mag-stake out sila? Hindi ko alam eh. Nandun na sila eh. Ihanapin na nila. Diba? Kanina naririnig ko, meron pa daw sila mga sophisticated equipment, yung mga nakaka-detect ng heartbeat, etc. May infrared pa daw, mga drones, etc. Ano naman, hanapin na nila. Kung talagang wala, anong gagawin mo kung wala ron? Ano namang i-materialize mo ron? Ngayon, yung mga kwa naman, panawagan ko doon sa mga PNP, yung mga nag-exercise naman ng right to assemble and petition the government for redress of grievances na nasa konstitusyon, huwag yun namang ititirgas yung konstitusyon. Maawa naman, may namatay na nga eh. Ilan bang mamamatay para tumigil kayo before you realize that what you're doing is excessive? Pero sir, so far ba nakausap niyo na lately si Pastor Tibuloy? Hindi po eh. Hindi ko ba nakakausap eh. Joanna, may follow-up ka? Jimmy, follow-up ka? Any questions? Ginawin lang namin yung reklamo regarding dun sa detention dun sa kliyente ninyo. Sir, question ninyo yung ano yung specific na irereklamo ninyo? Impending inquest ba? Irereklamo ninyo? Hindi, yung inquest, we made a reservation. During the inquest, we manifested our objection to the inquest on the ground that the crimes being charged should not be subject to inquest. Diba pinaliwanag ko kanina? Ang inquest, nahuli ka in the act. In a general sense, kahit kasi hindi naman kahit in the act, diba pinaliwanag ko na. Before, commission, during, or after, and you have reasonable grounds. Yun ang, walang word na ganito sa dictionary, pero just to make it simple, yun ang tinatawag na inquestable. Walang ganung word, Kaya lang dito, nalilinig ko sa mga abogado inquestable eh. Pero walang word na gano'n, hinanap ko eh. Yun ang subject to inquest. Yung mga yun lang, ito hindi. Ngayon, kung tingin mo may obstruction of justice, you get persons who have personal knowledge of the elements of the alleged crime, you have them execute an affidavit, you file it before the prosecution office, the prosecution office issues a subpoena to the respondent, giving him or her time to file a counter affidavit, magre-reply affidavit yung complainant, magre-rejoin their affidavit yung respondent. Thereafter, the prosecutor has 60 days to come out with a resolution, either dismissing the case or finding probable cause, in which case an information will be prepared, filed in court. The judge within 10 days will make a determination independent of the prosecution as to whether or not there is probable cause to hold the accused for trial. Then she will issue a warrant of arrest. If it is available, the bail recommended will be indicated therein. That is the warrant that is addressed to all law enforcement officers. Ito pong legislative warrant, wala pong krimen ang kinumit dito. The only purpose of a legislative warrant is in pursuance of the power of the legislature to hold inquisition aid of legislation and to gather information relative to a proposed legislation so that they may make meaningful and relevant legislation to get information from resource persons. That includes the power to resort to coercive measures to compel the attendance of resource persons. Yun lang yung walang krimen para lang hindi ka pwede mag-refuse. Paano kasi, in fairness sa legislation, paano kung walang gusto mag-testify? Ayaw kong pumunta dyan, bahala kayo sa buhay nyo, paano makakakuha ng information? Hindi naman eksperto lahat ng mga nasa Senado at saka nasa House.
Hindi naman sila may personal knowledge na mga facts. Yun lang po yun. It is a process to compel people to give information towards making a law, hindi para parusahan. Sinabi na rin ng Korte Suprema sa Neri, the case of Neri, sa Balag, the legislature is not a trial court, it's not an investigative body. Yung impormasyon na kukunin mo hindi para mag-determine ng guilt or innocence, but to make legislation, to pass legislation. Yun lang yun. Kaya limited ang scope ng legislative warrant. Yun ang sinasabi ko. Ngayon, kung hindi mo alam ang difference between a court-issued warrant and a legislative warrant, bakit ka na sa DOJ? Sir, isang mabilis na lang. Ano yung ikakaso natin at sino yung kakasuhan ng kampo ni Cassandra? Pinag-aaralan pa po namin kasi talagang atin-atin lang. Hindi naman alam ng ibang tao, no? Talagang very apologetic sila. Tingin ko alam nilang mali. Talagang ko kaya nga tinurn over na eh. Kasi paulit-ulit ko sinasabi kahit sa ibang interviews, mga bossing, yung marat, ginagawa niyan sa NBI. Diba? O, arbitrary detention yan. Very simple. May follow pa? At sige. Kung wala na, yes. Jimmy. Kasi may nabanggit kayo kanina yung pinalabas na pulburon. Yung pulburon na humihigit na pulburon. Siguro alam naman lahat dito ng mga kasama natin sa media kung sino yung lumutang na yun sa mga social media. Sir, yung paglutang ni Cathy Binag na nagpapatunay na talagang nandun siya at live yun. Pinilive yun ng SMNI na nag-iisang SMNI TV na siya lang ang nag-live, wala pumatol sa mga kasama natin sa media. Sa tingin nyo, ay may katotohanan ba ito? Kung sakaling may magkatotohanan, pagka pinatawag to ng Senado at magkaroon ng demandahan o ididemanda siya, sa palagay niyo ba, nagsasabi siya ng totoo laban dito kay Pangulong Bongbong Marcos? I cannot make a judgment, kasi narinig ko si Cathy Binag, nakita ko yung video. But at the very least, hindi kaya dapat i-cover ng media. Kasi yung si Guban, nasabi sa akin na ganito, he said, she said, I was told, nasa front page eh. But si Cathy Binag, hindi. Ba't wala nag-interview kay Cathy Binag? Ask yourselves that. Number 2, yung video, hindi ko alam kung fake o hindi yon, ha? Ayoko kasi sinasabi ko yung tenga ha. Alam niyo, maraming magaling sa pictures yung si Apolos. Alam ko may picture siya na nakita niyo, di ba? Pag-analyze, fake kaya yung picture na yon. Anyway, pero at the very least, di ba, merong investigation ng drugs? Imbestigahan niyo yung video, imbestigahan niyo si Cathy Binag. Bakit? Dahil ang involved dyan no less than the highest official of the land. Kung peke yung video, alamin nyo kung sino nagpakalat yan at parusahan nyo kasi there must be a crime there somewhere. Diba? O ngayon kung totoo, bahala na kayo. Diba? Pero alamin nyo kung totoo hindi. Pag hindi totoo, panagutin yung nagkalat, si Cathy Binag, hindi ko alam kung totoo hindi. Pag nagsisinungaling siya, di may crime. Sinong nasa likod niya? Bakit niya ina-undermine yung presidente? Kung totoo naman, bahala na sila. Pero at least there must be an investigation. Anong iniimbestigahan? Bihira namang buhay ito. Ayun si Cathy Binag, eyewitness. Ayun yung video, i-analyze nyo. Kasi ang dami-daming experts. Ako nagtataka lang, ito sinasabing totoo yung video. Sa dami-dami, may DICT tayo, di ba? May mga experts tayo, may mga forensics tayo, NBI, PNP, Crime Lab, di ba? Sa dami-dami ng experts natin sa digital technology, bakit wala mag-analyze? Sabihin nila, fake ito dahil because of these claims. Bakit ang lahat ng analysis? Genuine to because, ba't ang pangontra ng gobyerno rin, tela?
Sinabi ni Maharlika, inanalyze daw sa Amerika, tama. Meron live, nakita niyo ba yung live na video? Meron ako. Pinasok niya real time sa deepware. Diba? Na even kami deep fakes. Sinabi, authentic daw. Anong pakontra ng gobyerno doon? Iba yung tenga. MDICT ka. Teteng, lahat ng facilities nasa iyo. Lahat ng malalaking computer nasa iyo. Ba't hindi mo i-analyze fake ito? Dito ito nanggaling. I-trace mo kung saan nanggaling. Arrestin yung taong gumawa nun. Bakit hindi nila ginagawa? Hindi yan eh. Talagang sometimes this government does things for no reason at all. Thank you, Atty. May iba pa tayong katanungan, ano? May follow-up question na? Idol. Joanna, meron ba? Wala na 25? Wala na. Philippine Star? Okay, that one is our forum. Pwede na kayong sumunod sa Congress. Nandun na si Casilio, puntahan nyo na. Baka nasa Congress na. Papunta na. Kain mo na kayo, baka mag-vigil kayo. Kain muna tayo. What option? Bunutin mo na. Flip. Pabunot yung mic na walang Yan sa baba. Okay. Yan yung mic. Okay na. Yan. Okay,